morning. Pasok pa din. Kahit may nararamdaman. Actually, last week nagpa-check up ako and yung nararamdaman ko kasi namamanhid yung kanan at kaliwang braso ko. So from here, pababa. So sabi ng doktor, so binigyan ako ng gamot, binigyan ako ng pamahid, gel para sa yung pain na nararamdaman ko, malesen. And at the same time, oral medication din ako. And nag-MRI din ako. They found, yung MRI wala pang result. Yung next-ray na din ako. And then parang may nakita na white dun sa spinal cord ko, bandang leeg. So yun yung cause na bakit namamanhid yung mga kamay ko. And yun nga, pinapagamit ako nito ni Doc last week pa. So hindi ko sinunod, no, kasi dun sa pharmacy nila hindi under ng insurance ko. So hindi ko naasikaso agad. Hindi ako nakabili agad nito. So ngayon lang ako naglagay. And last night, nagising ako, hindi ako pinatulog. Yun na nga, yung sakit simula na dito, pababa, hanggang dun sa dulo ng balakang ko. So hindi nga niya ako pinatulog. Siguro dahil sa hindi ko nga sinunod, katigasan ng ulo ko nga na dapat na nagamit ko na agad doon nung time na sinabi ni Doc na kailangan kong gumamit ng soft collar para sa neck ko. So ayun lang guys. So minsan kailangan din natin makalit sa doktor. At yung pain niya kasi hindi ko na makaya kagabi. Sakit talaga. Hindi siya stiff neck eh. Alam mo yun na hindi rin siya yun, sabihin mo lang na normal na sakit na kaya mong tiisin. Ito from here bumubuhit siya eh. So magkamali lang ako ng galaw, baka may maputol na ugat, yun ang pakiramdam ko. So yun lang guys, kung may nararamdaman kayo, checkin nyo lang lagi. At ito nga, kahit na sabihin mo may nararamdaman ka at pinipilit mo lang, kinakaya mo lang, titiis mo lang. Bilang isang OFW, kailangan pa rin nating magtrabaho. At ito nga, papasok ako ng work. Hindi ko alam kung paano mag-drive ng ganito. It's first time ko lang din. Kapit mo. Okay, anyway, pasok na ako. Medyo na-less yung sakit, no? Saka yung movement ko medyo naalalayan itong soft collar. So yun nga, kahit OFW, alam yung OFW tayo, pasok pa din. Hirap lang talaga, hirap pala mag-drive pag may ganito. Pero yung pain niya, hindi ko kumikirot siya guys, kumikirot. Excuse me. Gagalaw lang talaga sa akin dito mata ko, no, while driving. Masakit siya guys, masakit yung dito ko. So, hindi ako pinatulog magdamag. Hindi binababa akong ganun kasi nasasakal ako. Kailangan pa rin pumasok. Pero for sure, hindi naman ako pagtatrabahuin ng masyado din alam nito pag nakita niya ako. Hindi na lang, mabait amo ko. Plus daw sinaka pumasok. Nalay yung kamay ko, no? Nalay siya. Nakaramdam na huwag natin baliwalain ang spinal cord at napakahalaga din ito sa ating katawan. In short, ingatan natin ang katawan natin, ang sarili natin. Kasi matanda na tayo guys. Hindi tayo pabata.
First time ko mag-drive ng may ganito. So, ito yung literal na mata lang talagang kikilos. Kasi pagka konting baling ko, masakit. Konting baling ko dito sa kanang kaliwa masakit. So, malalay lang. So, pagka ganito, relax siya. Medyo na mabawasan yung sakit niya. So, sa mga kapwa ko driver, ingat. Yung mahabang pagpupo sa pagmamaneho, hindi po maganda. And try nyo ding mag-exercise. Yung mga nasa opisina na 8 hours nakaupo sa trabaho, hindi rin po maganda, sabi nito. And ito kasi sa Pilipino, yung tinatawag na parang kasma, yun yung pakiramdam ko. Yan, ang hirap mag-drive, no? Alam, dito ako sa runabout. Pero ba't maaari, iwas ang persa ng lingon. Kasi, delikado. Hindi ko rin mawari baka sa lamig din to. Kasi sobrang lamig dito sa Abu Dhabi ngayon, no? So, pwede rin i-hot compress. Ayun. Buti na lang malapit yung bahay ng amo ko. Pero late na nga ako, actually dapat 11. 12 na ako nakapasok. Kaya nga dito sa nararamdaman ko, naganap pa ako ng soft collar kasi hindi siya under ng insurance. Medyo mahal siya dun sa hospital. So naganap pa kami ni Boom kanina. As in, ngayon ko lang talaga ginamit. Yun ang pagkakamali ko, guys. So huwag nyo gagayahin yan. Kung sinabi ng doktor din minsan, sumunod tayo. Lalo na pag kalusugan. Hindi ko pa naramdaman to, hindi pa ako gagamit nitong soft collar. Buti nga soft collar pa lang eh. Okay guys, dito na po ako sa bahay ni Amo. So yun lang po mapapayo ko. Laging makinig sa doktor at ingatan po ang ating kalusugan. Kung may nararamdaman kayo, huwag kayo magkatubiling magpa-check up agad. At inumin sa tama yung gamot. Iwas na po tayo sa mga makakasama sa ating katawan. No? And although nag-iingat naman ako ngayon, siguro ito yung mga ano ko nung bata-bata pa. Yung mga ano ng bisyo ko, ito na yung nararamdaman ko na. So, yun lang po guys. Gusto ko lang share sa inyo at kayo mag-iingat lagi. God bless you all and have a nice day to everyone. Bye-bye.